Come and explore with us, Busan. Busan ng pera! Let's go! Finally, we've arrived here ni Rafa sa Busan ng pera! Ito yung itsura ng airport dito sa Busan. Ito yung Gimee. As you can see, may mga cafes, may convenience store pa doon. Very organized and hindi ganun karami yung tao. Hindi pa kami nakakalayo ng airport. Actually, nandito pa kami sa airport. Busan talaga ng pera dito sa Busan. Kasi yung anak ko, nag-milk tea ka agad? Rafa, wag mo ko busan yan ha. Para hindi kami mabusan ng pera ni Rafa dito, share na lang kami sa bubble tea. Tamis? Masarap pero sobrang tamis. So look for signs. Ito nakalagay, tracks to Busan Gimhae Light Rail Transit. Okay, so you can also use the T-Money card here for transport sa Busan. May currency exchange din dito para sa gusto magpapalit ng Korean won. Nagpapalit lang ako ng Korean won kasi magbubusan tayo ng pera dito. Okay, let's go. Dito na kami sa train station going to Sasang. 3 stops lang from here. And dahil busan na kami ng pera, dahil nabusan na kami ng pera, we're doing it that usual way na ginagawa namin. Nag-train na lang kami. Kasi pangkapi namin later yun. We're here na at Sasang Station and transfer lang tayo sa kanilang metro train. It's very easy to find your way kasi may mga markers like this that says Line 2 Transfer. So mahirap din palang ginawa namin. Waiting for our train transfer. Nandito na kami ngayon ni Rafa sa Line 2 na transfer. So, 24 stops lang ito. Pagbaba namin sa train station, 1-minute walk lang, nasa hotel na kami. Yay! After ng 24 stops sa Line 2, nandito na tayo sa Hyundai Station. And 1-minute walk lang, nandun na tayo sa ating hotel na isang suite room. Oha! Finally, nandito na kami ni Rafa. Ayan, akit na kami dyan. Sa 6th floor kasi kami. We're here in Korea for almost 2 weeks. Right now, we're here in Busan and we didn't expect that we'd like it here. And super big surprise yung kanilang room. This is actually a suite. Tingnan nyo naman yung kanilang room. This is a very spacious room. Complete with living room. Ito yung sala area. Meron rin silang dining area and kitchen amenities. How cool, di ba? Merong microwave, merong water heater, may lutuan, complete with cabinets, and malaking toilet and bath. What more could you ask for? It's only 5,000 pesos a night. O, di ba? Super sulit. And what's more amazing for us who's been traveling for quite a while now is the convenience of being able to wash your laundry in your own private suite. So ito talaga yung isa sa mga pinaka nakapagpatuwa sa akin kasi pwede na kami mag-wash ng clothes dito. Yan. So we can wash our clothes from here. Grabe, ang ganda, di ba? Super amazing tong room na to. Kompleto with desk area para if you want to use your laptop or kung meron kayong ka-Zoom meeting. Meron na rin dyang mga USB ports for you to charge. Dalawa yung TV namin. Well lit, well ventilated, very clean, spacious.
I don't know what else to say. Wala talaga ako mapintas sa room na to. By the way, the location is also very, very nice kasi ang lapit lang ng location nito dun sa beach area. Hindi kayo mabubore sa paglalakad kasi ang dami mga interesting na kainan, marami ring mga tao. It's very, very nice here. Mom, what do we have for today? Today, we're having Korean barbecue here in Busan, kaya Busan ng pera. Etong meal namin ngayon is something to treat ourselves to kasi napagod talaga kami from all the traveling. We've been to Seoul, to Nami Island, we've been to Jeju Island, and now we're here in Busan, kaya we're treating ourselves to a heavy meal. That's nice, but what did we order? We order different kinds of meat. This is marinated pork, pork rind, this is pork belly, plain pork, and we have lots of banchans to try here. But feeling ko kulang pa sa atin yung pork eh. So, tingnan natin if we're gonna order more. Pero, minsan lang naman tayo magbakasyon, kaya kain na tayo ng masasarap sa mga pupuntahan natin. Ooh, let's take a closer look. That looks so good, huh? Oo naman. Huwag ka matakot, nak. Okay. You can eat now. You can dip it there. No. Good. Eat rice, Rafa. Sarap. Hindi na muna kami mag-vlog kasi gusto namin ma-enjoy yung food. Oh, anong meron dito? Grabe, oh. Talaga makikigulo tayo doon. Rafa, oh, blue! Blue! Wow, Rafa, Rafa, Rafa! Woo! Katim, sabay na sabay. Grabe! Kakagaling lang namin ni Rafa dun sa isang show. Nakakatuwa. Ang ganda ng show, nak, no? Yeah. Buti na tiyempuhan namin kasi nagla-lunch kami. Tapos ngayon naman, meron naman yung mga tao naglalakad dito sa May Plaza. Tapos biglang nag-turn on yung fountain. So nagulat yung mga tao, but the people are just loving it. They're enjoying it. Kami rin ni Rafa, bakit ba 2 nights lang na-book natin? Diba, it's so nice to experience Busan. We're really, really very happy. We just arrived and ang dami ng surprises. Today really made me happy. How about you? Same. Buti na lang, we made this trip to Busan. Ang napansin ko, mas laid back yung mga people dito compared sa Seoul. Kaya siguro mas gusto namin ng anak ko kasi hindi masyado nagmamadali yung mga tao. Eh, ganun na nga sa Manila, di ba? So, we want something na that will remind us to slow down. And ito yung place na yun for us. We took our chances here sa Busan not knowing really what to expect kasi hindi ako masyado nagbasa ng reviews dito except for that cute railway system na nakita namin, yung Blue Line capsule pala na tinatawag. I don't know much about this place, bukod din dun sa movie na Train to Busan. Pero I'm so glad that we did this trip here kasi it made me realize that places, they really differ in vibe kahit na isang lugar lang sila. Like for example, Manila is metropolitan, Cebu is metropolitan, but you can still tell the difference ng Manila sa Cebu, for example, di ba? So it's nice to experience different countries, different culture, and just
see how wonderful places are. Oh, na-feel mo? Nag-pop yung ears mo? Nag-pop yung ears ko, nagbago kasi yung altitude. Directions left to the exit door is 98 floor. May important warning dito bago kayo dadaan dito sa Shocking Bridge. Kasi kung mahina daw yung puso nyo or meron kayong crophobia, mag-ingat daw kayo kapag gagamitin nyo to kasi the Busan X the Sky is 384 meters. It's 100 feet above ground. Mukhang masastuck na lang kami ng anak ko dito kasi natatakot siyang i-cross tong Shocking Bridge. But kanina may girl, pabalik-balik siya dito. Tinitingnan niya pa talaga what's underneath. But syempre scary siya dahil nga feeling mo baka mahulog ka. Pero kailangan mo labanan yung fear mo kasi hindi ka naman talaga mahuhulog. Papakita namin sa inyo na madali lang naman makross etong Shocking Bridge. Conquer nyo lang yung fear nyo. Just walk casually. Casually. I'm scared of the ground Pero the jumping moment up and eating me. The moment na tumingin kayo sa baba, wala talagang kakainin kayo ng takot. Glass kasi yung lalakaran nyo dito, kaya pag tumingin kayo sa floor, makikita nyo na yung ground floor. Ito nga pala yung highest na Starbucks in the world. Dahil located ito sa highest floor. Tara, check out natin. Can I get the cotton sky yogurt blended? Is it one size? One size only. Okay, kasi dito lang daw yan available. So, try na natin. Hinihintay ni Rafa yung kakaibang drinks. Wow! Rafa, thank you. Oops. I got one already. Ito yung Cotton Sky Drinks na dito nyo lang sa Busan X the Sky matitikman dahil dito lang ito available. Hindi ko ma-explain yung lasa. But for the fun of it, and dahil kakaiba siya, unique, dito lang nyo lang pwedeng matry, I'd say it's worth paying 400 plus pesos for this drinks. Meron pa sila mga kakaibang flavors dito, gaya nitong French Vanilla Latte na I don't think meron sa Philippines. Meron din sila nitong The Melon of Melon na Frappuccino at itong Jeju Hasaku Grapefruit Honey Blended. Hopefully makabalik tayo at matry natin yung either of that. Located itong Starbucks dito sa 98th floor ng Busan X the Sky. By the way, yung ibang merchandise dito, gaya nitong glass cup at keychain, dito lang sa store na ito mabibili. Ito nga pala yung night view dito sa Busan X the Sky kung saan makikita niyo yung shoreline pati yung city. Grabe talaga palang kapantay mo na yung clouds dito, kaya yung drinks ng Starbucks, cloud sky ang tawag. Grabe. Ganun siya kataas. Ito yung Busan X the Sky at nighttime. Kahit gabi na, marami pa rin mga tao dito sa coastal area. Nagpapahangin, naglalaro, namamasyal. Oh, super cute ng mga dogs. Cute. Yan, lakad-lakad lang dito sa shoreline. Kahit na 9 na ng gabi. You feel safe here. And very, very alive pa yung place. Pagod na rin kami from all of the traveling kasi galing pa kami ng Jeju today and it's our first day here sa Busan. Kaya naman we decided na mag-take out na lang kasi ang dami rin namin naging activities for today. Kaya take out na lang tayo ng pizza dito sa Hyundai and sa hotel na natin kainan para makapagpahinga na rin tayo ng maaga. So
Sa papunta dito sa Mipo Station, meron rin mga food carts like this. They sell churros, slush, and mga potatoes. Dito naman sa kabilang side, mga chicken, sausages, and rice cakes. Finally, nandito na kami sa Hyundai Sky Capsule. Ito yung mga nakikita ko sa mga reels, kaya naman super happy to be here. By the way, earliest na slot dito sa Blue Line Capsule starts at 9 a.m. to 9:30 a.m. Galing kami sa Mipo Station, pero pwede rin kayo manggaling sa Cheongsapo Station. Ang cute ng mga train! What can you say about the trains? The trains are so cute and stylish. Very, very cute. May scheduled departure lang pala to. So, and usually the tickets get sold out. So, dapat mag-book kayo na maaga. And we took the first train. Ayan na! Hi! Sa mga magbubook nga pala nitong train na to, make sure that you come 10 minutes before your scheduled departure kasi pag hindi na kayo tatanggapin. So, dapat talaga maaga kayo. Like us ni Rafa, maaga talaga kami gumising. Ito na, Rafa! Oh! What can you say about your train ride sa Blue Line Park? It was fun and really nice. Anong nice about it? I get to see outside, and it's a really good picture place. Oo nga. So, actually, yung mapupunta sa Busan, dapat talaga matry nyo yun. But make sure you book ahead kasi baka maubusan kayo ng tickets. Kami ni Rafa kahapon, I had some hard time trying to book it. Pero buti na lang, meron pang open na slots kasi kung hindi kami pupunta today, we may not have the chance tomorrow dahil maaga yung flight namin pabalik ng Seoul. Check out natin kung ano pang meron dito sa neighborhood. May lighthouse, another lighthouse. So, make sure you do stop by here sa Cheongsapo before kayo bumalik doon sa Hyundai Beach. Hyundai Beach. Andito na kami sa dulong station ng Blue Line Park. And ito yung view dito. So, make sure na kapag magbubook kayo ng ticket pabalik, may mga allowance naman ng mga 1 hour more or less para makapag-picture, makapag-videos pa kayo dito. Ito yung Cheongsapo Cloud Latte. Na pinilit kong si Rafang ito orderin niya kasi it's a big hit daw. Sana hit din sa kanya. It's better when you mix it. It's good, and I think that I should mix it better. Ito naman yung beach train pabalik dun sa Mipo Station. Hindi na kami ulit sumakay dun sa Blue Line Capsule kasi mahal yung ticket. Nasa 2,500 pesos kaming dalawa ni Rafa. Yan, nasa beach train na kami. 해원 전망대 정거장입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. Eto yung Dalmaj Hill Station, pero hindi na rin kami nagtagal kasi hinahabol namin para makarating kami dun sa Gamcheon Cultural Village. Kanina pa non-stop yung ulan dito. We had to stop for like 30 minutes dun sa isa sa mga cottage nila dito. Buti na lang, tumila-tila na. Kailangan lang namin makita yung village before it gets dark. And we're going back to Seoul tomorrow, kaya kailangan masulit. Ayan o! Umuulan! Mga cute na souvenirs ng Gamcheon Cultural Village. Ito yung isa sa mga spots kung saan kayo dapat mag-picture. So, ganito kasi itsura ng mga houses dito. Pag nakita niyo yung hanbok rental, don't go that way. Go this way. Or else you will miss the photo spot. Finally, nahanap din ni Rafa yung spot. Wala na kaming masyadong picture dito and videos kasi umuulan. Okay, ganito na itsura namin. Pagbentahan pa kaya kami ng Goyard. So sad, di kami makapasok kasi canceled na raw,
kasi full na raw yung reservation for today. I didn't know na kailangan magpa-reserve before coming in. Sayang, lahat pa naman ng mga stocks na gusto kong bag, meron sila. So galing kami ng Rolex. Sold out daw, sayang. Bibili sana ako ng 5. Ay, 10 pala. Kaya lang, sold out eh. Ganito to. Kaya may scissors kasi kailangan yung i-cut yung noodles. By the way, this is cold noodles. Masarap. Masarap siya pero kung hindi kayo sanay ng cold noodles, maninibago kayo. Pero ang highly recommended ko talaga dito. Ito, super sarap. Nakakaisa pa lang si Rafa, pangatlo ko na to. Eh, happy kami. Eh, sayang! Sobrang sarap nito, wala masabi. Dapat orderin nyo to. Wow. Super winner. Super winner. Kung napasobra naman ang inyong Korean barbecue dito sa Korea, pwede rin kayo mag-gym dito sa fitness area sa hotel na ito. Oh, kompleto. Nakapadaan. So, pwede kayong mag-weights. And mirroring area dito for cardio. Rafa, huwag yan. Masyadong mabigat yan. Let's go. Ito yung strip na maraming kumakain pagka night time. Pero tingnan nyo, walang tao. Agasin namin ni Rafa eh. Anyway, punta na tayo sa beach area. Let's go! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Ito yung city, di ba? Ilang hakbang lang. Say hi to Hyundai Beach! Rafa, anong ginagawa mo? Collecting seashells. Seashells? Patingin? Wow! Uuwi mo yan sa Pilipinas? Oh, pagod na pagod ah. Anong ginawa? Collected Oh, seashells. napagod yung anak ko kakakolekta ng mga seashells. Oh, ang dami niya anak ha. Parang ang bigat na ng luggage natin mamaya ah. Oh, sige, basta happy ka ha. Papa. Halika. Look, is that the sea? Seashell pa ulit. Ang dami na anak. Meron din dito mga bleachers where you can just stay, hang out. Ito naman parang kanilang walk area. Pwede rin kayo mag-jogging dyan, no? Marami actually nagja-jogging. Ito nga, may nagja-jogging nga ngayon. So, lots of things to do here. And the sun is out. Grabe, kung kailan kami pabalik ng Seoul. Pwede kayong mag-rent dito ng salbabida tsaka life vest. Ito yung favorite namin ni Rafa na coffee shop dito sa Busan. Actually, everyday kami na bumibili dito. So, super suki na kami. We're going back now to Seoul. Pero before our flight, bumili muna ulit kami dito. At para hindi na kami mag-agawan, tag-isa na kami ng coffee. The flavor to choose is Vanilla latte. vanilla latte for the win! Andito na yung the venti namin. Now it's time to go back to Seoul.